Hollywood TV. Bawat hakbang ay nagsasabing mayroong isang bagay para sa iyo. Pumasok ako sa elevator at dinala ako sa floor kung nasaan ang opisina ni Jose. Habang bubuksan ko ang opisina ni Jose ay pinigilan ako ng kanyang secretary. "Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok ngayon." "Bakit? Is there something?" tanong ko. "Yes ma'am, nasa isang meeting siya kasama ang isang mahalagang kliyente," sinabi niya. "Sige, maghihintay ako dito," sinabi ko. "Ma'am, hindi na kailangan, umuwi ka na sa bahay mo. Aabuti ng 3 oras," sinabi niya. "No, I want to talk to Jose about a serious matter," sabi ko. Bakit kakaiba ang ugali niya? Kadalasan ay hindi niya ginagamit na magsalita ng ganitong paraan. Ngumiti ako sa kanya at naglakad patungo sa pinakamalapit na upuan at doon naupo. Pagkatapos ng 5 minuto, may nararamdaman akong kakaiba. Kailangan kong buksan ang pinto at suriin. Naglakad ako papunta sa pinto niya, at pinihit ang knob. Biglang dumating ang sekretarya niya at sinamaan ko siya ng tingin. Lumipat siya pabalik. Binuksan ko ang pinto at ang sumunod na nakita ko ay nagparamdam na naman sa akin na isa akong slot. Akala ko mahal ako ni Jose kaya tumayo ako kasama niya para gumawa ng ganitong kalupitan, pero ngayon feeling ko pinagtaksilan ako. How can he? Buntis ako sa anak niya. Gusto kong sumuka. How can he fuck a girl while he's what? Jose, hinarap ko siya. Laking gulat niya nang makita ako. Biglang isinuot ng hubad na babae ang coat ni Jose, at pilit tinatakpan ang kahubaran nito. Nang hindi ko namalayan ay bumagsak na ang mga luha sa mata ko. "Cassandra, bakit ka nandito?" tanong niya habang naglalakad papalapit sa akin na may galit na mukha. Lumakas ang tibok ng puso ko. Masakit talagang makitang pinagtaksilan ka ng taong mahal mo. Naintindihan ko kung gaano kalaki ang pinagdaanan ni Sebastian. "Jose, paano mo ito magagawa sa akin? Dinadala ko ang anak mo." Nag-breakdown ako sa harap niya. "Cassandra, just do abortion," sabi niya na parang hindi makakaapekto sa kanya. "Paano ko papatayin ang isang inosenteng bata?" sinabi ko. "Wala akong pakialam. Kung hindi ka magpapalaglag then I'll find my own ways," sinabi niya. "Please don't do that. We can take care of the child together," sinabi ko. "Together? What do you mean by together?" tanong niya sabay tawa ng masama. "Jose, it's our baby," sinabi ko. "Well Cassandra, honestly I was not in love with you, ginamit lang kita para sa pera. Isa ka lang sa mga slot ko," sabi niya. "Slot?" Hindi na ako naghintay ng kahit anong segundo. Tumakbo ako palayo sa kanya. Tumakbo ako papunta sa labas ng building. Nanginginig ang mga kamay ko at nanginginig ang mga paa ko. Bigla akong tumakbo sa harap ng isang kotse at ang sumunod na nakita ko ay blurred at itim ang lahat. Sa kabilang banda, si Jose. Nang tumakbo si Cassandra ay pinaalis ko si Leah, ang bago kong empleyado. Naglalakad ako patungo sa malaking bintana kung saan makikita ko ang lungsod. Kitang-kita ko ang lahat. Nakita ko si Cassandra na tumatakbo sa harap ng sasakyan na walang kontrol at natamaan. Nabigla ako. Nakita ko kung paano naglalagas ang katawan niya dahil sa lakas ng pagkakatama. Maraming tao ang tumatakbo patungo sa kanya, at ang aking consciousness ay nagsasabi sa akin na pumunta doon. Sinasabi sa akin ng aking consciousness na ako ang dahilan, ngunit hindi pa rin ako handang tanggapin. Mabilis akong lumabas ng gusali patungo sa lugar ng aksidente. Nang makarating ako sa accident area ay nakita ko si Cassandra na nakahandusay sa kalsada. Napuno siya ng dugo, hawak ang tiyan. Pumunta ako at hinawakan siya. Nakatitig siya sa mga mata ko, at umiiyak. Pero hindi ko alam na dinudurog nito ang puso ko. "Someone please call the ambulance." Napasigaw ako. "Cassie, wag kang pumikit please," sabi ko sa kanya habang hawak-hawak siya na parabang sa kanya nakasalalay ang buhay ko. "Don't call me that, I'm just your slot." With that, pumikit siya. "Cassandra, Cassandra," tinawag ko siya pero walang sumasagot. Ako ang dahilan. Ako ang dahilan ng lahat ng bullshits na ito. Hindi ko naiintindihan kung ano ang sitwasyon ng pagkawala ng isang tao dahil sa akin. Pero ngayon sinasabi ng bawat ugat ko sa katawan na ako ang dahilan. Ang totoo ay ginamit ko si Cassandra. Akala ko ay katulad din siya ng ibang mga babae na dati ay itinapon ang sarili para sa pera. Pero nagkamali ako. She stood with me to destroy Sebastian kasi inisip niya na mas mamahalin ko siya kung tutulungan niya akong sirain ang buhay ni Sebastian. Habang sinusuri ang flashback, ako mismo ay nahihiya para sa lahat ng mga gawa na nagawa ko. Napakalupit ko.
Galit ako kay Sebastian, pero ngayon mas galit ako sa sarili ko kaysa sa kanya. Ginawa kong mabangis na hayop si Sebastian. Ginawa ko siyang tratuhin ang aking pinsan bilang isang slut, or someone who is cheating on him. Dumating si Cassandra sa buhay ko nang hindi inaasahan, but I mistreat her. Ginamit ko siya tulad ng mga babae na ginamit ko, ginagamit at itinapon ko sila sa buhay ko. Ginawa ni Cassandra ang lahat ng ito dahil sa akin, dahil sa kagahaman ko sa pera. Nasa ganitong kalagayan siya dahil sa akin. Ako ang dahilan ng lahat. Sinabi ko sa kanya na patayin ang sarili kong anak. Anong klaseng tao ako? Napabalik ako sa pag-iisip ng tawagin ng doktor ang pangalan ko. Mr. Jose, I'm Nell Thomas. I'm treating your girlfriend, sinabi niya. Well, doctor, how is she? Guilt na tanong ko. I can't say anything right now. Nagkaroon siya ng ilang matinding pinsala sa ulo at ibaba ng ribcage area. At nasa panganib ang buhay ng ina at ng sanggol. Sinabi niya. Anong magagawa ko? Makikita ko ba siya? Tanong ko sa kanya. Pray for her and the baby. Pray for a miracle to happen at 20 minutes mo lang siya makikita, sabi niya at nag-walk out. Pumasok ako sa kwarto. Doon ko nakita ang isang eksena na nagpadurog ng puso ko. Nandoon si Cassandra na nakahiga sa isang kama na maraming tubo sa katawan. Naglakad ako papunta sa kanya. Sobrang putla ng mukha niya at parang inosente. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ito. Cassandra, please open your eyes, bulong ko. Walang tugon. Cassandra, please open. I am sorry. I am going to love you and our baby. Sinabi ko. Walang tugon. Nang hindi ko namalayan ay tumulo na ang mga luha ko mula sa aking mga mata hanggang sa aking pisngi. Umiiyak ako. Iniyakan ko si Cassandra. Iniyakan ko ang isang babae sa unang pagkakataon sa buhay ko. Sa loob ng 10 minuto ay nasa mundo ako kung saan ako lang at ang aking mga panalangin. Umiiyak para kay Cassandra. Umiiyak para sa baby ko. Naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa kamay ko. Lumingon ako at tumingin kay Cassandra. Doon siya nakatingin sa mga mata ko na malapit nang magsara. Cassandra, how are you feeling? Mahinang tanong ko sa kanya. Jose, go, hindi na ako babalik sa'yo. Cassandra, pinutol niya ako. No Jose, I hate myself, aalis na ako, hindi na ako babalik, at nagsimula na siyang umiyak. Biglang hindi maayos ang paghinga niya, at pilit siyang huminga. Tinawagan ko ang doktor at nagmadali silang pumunta sa kwarto, at sinabihan akong lumabas. Makalipas ang 30 minuto. We are very sorry to say this, sinabi niya. Ano? Tanong ko. They didn't make it. Nahulog ako sa sahig. Umiyak ako nang may milagrong mangyari. Never akong umiyak ng ganito pero ngayon. Dahil sa akin namatay siya at ang baby ko. Bakit ako ganito? Pupunta ako kay Sebastian at hihingi ng tawad, at sasabihin ko ang totoo kay Ana. Sina Sebastian at Ana ay para sa isa't isa. Isang linggo na ang nakakalipas pagkatapos ng malagim na pangyayaring iyon. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng nangyari. Akala ko nawala si Cassandra at ang baby ko pero nangyari ang milagrong ipinagdasal ko. Buhay si Cassandra pero wala na ang baby ko. Hindi ko alam kung paano pero alam kong nandyan si God, at pinakinggan niya ang mga dasal ko nang magdasal ako na kitilin ang buhay ko para iligtas siya. Nang pumunta ako kay Sebastian para pag-usapan ang tungkol sa paghihiganti ko, sinabi niya sa akin na alam niya ang lahat dahil sinabi sa kanya ni Cassandra noong gabi ng aksidente. At ngayon kailangan kong sabihin ito kay Diana. Tinawagan ko siya at sinabihan ako sa La Fiesta na mag-usap. Sa kabilang banda, si Savannah or Diana. Tinawagan ako ngayon ni Jose para makipagkita sa akin sa La Fiesta. I don't have any idea kung ano ang itinawag niya para makipagkita sa akin. Nagsuot ako ng simpleng black dress at naglagay ng little makeup para makipagkita kay Jose. Habang pababa ako ay nakita ko ang gwapo at nag-iisang ex-hubby ko, na sumira sa date namin ni Nell at nananakot na papatayin siya kapag nalaman niyang papunta sa likod ko si Nell. Hindi alam ng nagseselos kong ex-hubby na gay ang hot doctor namin na si Nell Thomas. Ang imaheng iyon ni Sebastian na paparating at threatening kay Nell ay nasa isip ko pa rin at nagdudulot ng maliit na ngiti sa aking mukha. Ana, saan ka pupunta? Tanong ni Sebastian. Hello, listen, this is my house and this is my life, so don't put your head in my business. Sabi ko sa kanya. Well, Miss Manhattan, tinanong lang kita kasi ikaw ang beautiful mother ng mga anak ko. Nakangiting sabi ni Sebastian. Bigla akong nawalan ng masabi. Tumawa ako. I know that, sabi ko sa kanya. So my baby mama care to explain kung saan ka pupunta? Tanong niya. To meet Jose, sinabi ko. Diana, when will you be back? Tanong ng mommy ko na galing sa dining room. I don't have any idea. I will be back after talking with Jose, sagot ko. Okay, now go and meet him and come fast, sinabi niya.
Okay bye mom and sweet kids, sinabi ko. No bye to your husband? Tanong ni Sebastian. Husband, it's ex-husband. Never mind bye, sabi ko at nagmamadaling lumabas ng bahay. Makalipas ang 10 minuto. Nakita ko si Jose na naghihintay sa akin. Lumapit ako sa kanya at ikinaway ko ang mga kamay ko para makuha ang atensyon niya. Bigla siyang tumayo at niyakap ako. Hey, Di, binati niya ako. Hey Jose, bati ko sa kanya. Umupo ka, sinabi niya. Umupo ako nang walang pag-aalinlangan. Well, bakit mo ako tinawagan para sabihin mo na gusto mong mag-usap ng seryoso? Naguguluhang tanong ko sa kanya. I'm sorry Di, sinabi niya sa akin. Bakit? Para saan? Tanong ko sa kanya. Di, I am so sorry to say this, sabi ni Jose. Ano, sabihin mo, hiningi ko sa kanya. Well, ako ang dahilan kung bakit kayo nagkakaganito ni Sebastian, sinabi niya. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Dahil sa kanya naging ganito kami ni Sebastian. Malinaw, wala akong naintindihan. Anong ibig mong sabihin dyan? Naguguluhang tanong ko sa kanya. I am so sorry. I made a fake story that you are sleeping with me and sent Sebastian some Photoshop pictures of me and you. Sinabi ko kay Cassandra na ipadala ang mga larawang iyon kay Sebastian at para ma-fall si Sebastian sa kanyang spell. Kahit papaano ay nagawa ni Cassandra na gawing perpekto ang kanyang bahagi at pinaniwalaan ni Sebastian ang kanyang mga kasinungalingan. Nanghihinayang niyang sabi. Nakatayo ako doon na frozen. Saglit na akala ko guguho na ang mundo. Parang natuyo ang bibig ko, parang jello ang legs ko at wala akong mahanap na salita pero kahit papaano tinanong ko siya ng bakit. Dahil nagseselos ako kay Sebastian. He was freaking successful and was settled with a happy life. The main reason for my revenge is that in the final year of college he had slept with my girlfriend Laura, but he stopped all this kind of man-whoring things after he met you. Later naiintindihan ko na ikaw ang kahinaan niya kaya sinubukan ko ang lahat para paghiwalayin kayo, at saktan siya sa pamamagitan ng paggamit sa'yo, sinabi niya. Naubusan ako ng salita, gulat na gulat pa rin ako. Tumawa siya, tumingala ako ngunit hindi ito isang tawa ng tagumpay ngunit sa halip, ito ay isang tawa na may labis na sakit at sinabi niya. At talagang nakakatulong si Cassandra sa kasong iyon. Buntis ba si Cassandra sa anak ni Sebastian? Tanong ko. Naramdaman ko ang tamang oras para magtanong. No. It was mine. Sagot niya habang ang mukha niya ay parang nagkamali. Kalokohan ang ginawa niya. Ano ang ibig niyang sabihin was? Was. Naguguluhang tanong ko. Yup, was. Sa kasamaang palad, na aksidente si Cassandra at. Oh sorry, sinabi ko. No need to say sorry, it was my mistake, sabi niya. Napaham ako at tinango ang ulo ko sa paraang nauunawaan. Di. I truly was not knowing you were Uncle John's daughter until I met you at the hospital. But when I realized the mistake in what I had done, I regret it, and the day you cried about saying how much you loved Sebastian the first was feeling like shit. I'm very sorry, sincere niyang paghingi ng tawad. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya tumango na lang ako sa kanya. Di, promise hindi ko gagawin ito kahit kanino, pero kailangan mong ipangako sa akin na magkakabalikan kayo ni Sebastian, sinabi niya. Kailangan ni Sebastian ng magandang aral sa paghihiganti mula kay Savannah. Hindi ko siya matatanggap ng ganoon kadali. Ngumiti lang ako kay Jose. Ginugugol ko ang natitirang araw kasama si Jose na nag-uusap tungkol sa ilang lugar at personalidad sa mundo. Ang pinakamagandang bahagi ay noong sinabi ni Jose na buhay pa si Hitler. Praise to God, napakaganda ng kanyang IQ. Naging masaya lahat. Sa sumunod na araw. Early as usual. I guess this man won't get in the traffic. Dapat talaga akong magpasalamat sa aking ama sa pagbibigay sa akin ng golden opportunity na makatrabaho ang Devil na ito. Kinuha ko ang espesyal na espresso ni Devil at pumasok sa opisina niya nang hindi ko makatok. Hindi ko siya irerespeto. Sir, your coffee, binigay ko yung kape kay Sebastian the Devil. Ana, be prepared, we are going to Sri Lanka para sa isang important meeting tungkol sa bago nating project doon. Sabi niya na nakatingin ng diretso sa mga mata ko, na para bang hahalikan ko na siya. And you don't even like him calling me Anna while working. Call me Miss Manhattan o Savannah sir. Sabi ko na nakatitig sa kanya. Sorry to inform you this. This is my company and this is my office and it's my wish to call you any names here. Understand my sexy personal assistant, sabi niya sabay smirk. Inilibot ko lang ang paningin ko. And for your information ay huwag masyadong iikot ang iyong mga mata. Mababaluktot ito. Tumawa siya at sinabi. Sa ngayon gusto ko siyang hampasin ng upuan. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento.
Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.